Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, papuri at pagsamba sa Diyos na buhay at totoo sa araw na to ng ating pagdiriwang sa ika-45 taon ng anibersaryo ng ating Iglesia TNC. At tunay na kanina pa lang ay pinagpala na tayo ng kanyang mga salita, pagpapaalala sa atin maging sa buhay ni Propeta Hagay. Sa hapon na to, patuloy tayong sasamba sa muli ngayong hapon na to at patuloy nating hilingin ang tulong ng Panginoon sa araw na to o sa hapon na to. Pero bago yan, muli ay gusto nating i-acknowledge ang ating mga bisita o mga panauhin na nagpa-unlock sa ating paanyaya. Ating pong nire-recognize din po si Mr. Encar David at si Ma'am Encar David at Sir Ramon David. Dito. Ang mga magulang po ng ating kapatid na si Brother Kevin. Magandang hapon po at salamat po sa inyong pagdalo sa aming kalagitnaan. Ganon din ang pamilya Garcia, no? Sila Mark, Ashon at ang kanilang mga anak. Ang anak ni Kuya Ronnie Garcia. Yes, maging ang Reyes family nandito rin sa hanay na to. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po. Ganon din, we acknowledge si Ate Pilar Astorga o Mama Pilar. Magandang hapon po ang butihing nanay ni Sister Junilyn, tama po ba? No? Ayan. And then maging ang matagal nating attender na si Ronel. Ronel, magandang hapon. At meron pa rin tayong mga bisita na paparating pa. Let's pray na sila ay ingatan ng Panginoon sa kanilang daan papunta rito upang sama-sama natin o tuluyan natin silang makasama sa ating panambahan. So malamang sa buhay natin, marami na tayong mga bagay na nakita na maganda sa ating, whether ito ay lugar na napasyalan natin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, ay tayo ay mayroong paghanga sa mga kagandahan na yan. Hindi natin kayang ipaliwanag, even nga yung litrato, no, ay hindi sapat para i-describe yung nakita natin sa yung actual na reality. So yung mga bagay na yan ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Merong isang sumulat ng himno, no, na si ang pangalan niya ay si Folliot Sanford Pierpont. So ganito rin yung nangyari sa kanya habang naglalakad siya doon sa Inglaterra, sa isang lugar na tinawag na Bath, England, ay naglakad siya, sinubukan niyang puntahan yung kanyang hometown at nakita niya napakaganda ng mga tanawin na to, ang mga bundok, yung skies, kahit na inabot na siya ng gabi, nakita pa rin niya yung kagandahan ng mga bituin. At dahil dito, malamang itong si Mr. Pierpont na to ay may pagka makata na isulat niya agad. Sumulat siya ng liriko para sa isang awitin na kung saan ay pamilyar na inaawit natin. At dito ay pinamagatan niya tong For the Beauty of the Earth. So dito binabanggit niya ang mga maraming bagay na kung saan ay may kinalaman una sa kalikasan. So kaya nga tinawag to na the hilltop inspiration. At nakita niya yung mga scenery at ito ay dahil siya ay mananampalataya, ito ay ikinabit niya sa mga pangyayari sa buhay niya, lalo na sa Panginoon, kung paano ang Panginoon ay nangusap sa kanya maging sa kalikasan na to. So dito, sa hymn na to na sinulat niya, pinakita niya dito ang isang pagsasalarawan sa mundo na nilikha ng Panginoon. Tunay nga napakaganda, di ba? Ang nilikha ng ating Diyos, the physical world. Sinimulan niya sa macro, sa malaki. At itinuro niya ang mga, even the sun, the moon, the hills, and the flowers. At ganoon din, pagkatapos noon, idinugtong naman niya sa mga human connection. Kasi syempre, hindi naman mawawala bilang tao na ang kanyang connection sa kanyang kapwa-tao. So, naisip din niya bigla na meron siyang pamilya, meron siyang mga kaibigan. At ganoon din, syempre, naramdaman niya yung iba ang pagmamahal of the human love kung ito ay kanyang nararanasan. At lalo na na siya ay isang mananampalataya, naalala niya ang iglesia. Naalala niya yung church. So nakita niya dito, naalala niya ang mga propeta, naalala niya ang mga martir, naalala niya ang mga forefathers. At sa kahuli-hulihan, umuwi ang lahat ng ito, ng kanyang mga naobserbahan sa paligid, sa pagpupuri sa Panginoon. Lalong-lalo na sa Panginoong Hesus sa siyang mahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus na siyang pumarito
namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang ating mga sala, tinupad ang utos, ang kautusan na hindi natin kayang tuparin, at namuhay ng matuwid para sa atin upang ang lahat ng magkakaroon ng ugnayan sa Kanya ay tunay na mararanasan ang buhay na kasama ang ating Panginoon. So ito yung nilalaman nung kanta na to, na kung saan ay gusto ko ring sabihin sa inyo bilang panghimok ngayong umaga, ang mga talata na matatagpuan sa Psalms chapter 9. Dito natin makikita dito na sinasabi na ng salmista, I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. In verse 2, I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. So, kailan tayo huling nagbilang ng mga pagpapala ng Panginoon? Kailan natin tayo umupo para isipin ang lahat ng bagay nito, kagaya nung sumulat nung hymno na ating aawitin? I will recount all the wonderful deeds. Diba? Sabi nga nila, pag nakagawa ka ng mali, lahat naaalala. Pero yung mabuti na nagawa mo, hindi maalala. Diba? Humanly speaking. Pero sana hindi ganoon tayo sa Panginoon, no? Sana ang mas nakikita natin, mas matimbang ang maraming ginawa niya. Lalo na, kung ikaw ay isang mananampalataya na nandito sa silid na to, at ikaw ay tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya, there's a lot more to praise Him. So with that, magkaroon po tayo ng silence as we prepare our hearts para sa paglapit sa Panginoon. Marahil ang iba sa inyo ay familiar sa hymno na to na aawitin natin, For the Beauty of the Earth. If not, let's take this time para aralin siya, even with our hearts, kung ano yung talata, yung mga titik na sinasaad dito, dahil ito ay pagpupuri sa Panginoon. Let us all stand to sing For the Beauty of the Earth. Sky.
po sa panalangin. O aming Diyos, tunay nga nakarapat dapat kang pasalamatan at alalahanin ng iyong katapatan na ang bawat oras na lumilipas sa aming buhay, ito ay pahiram mo sa amin, Panginoon. Ang aming taglay na lakas at buhay ay nagpapatuloy dahil ikaw ay mabuti. At wag nawa na kami ay makita na hindi mapagpasalamat o nagpupuri sa mga bagay na yan, Panginoon, dahil ikaw ay hindi nagkulang sa lahat ng bagay. Bagkus, kami sa aming kalagayan, bagamat kami ay nahulog sa pagkakasala, ay hindi mo kami kinalimutan, Panginoon, kundi kinahabagan at inalala. At higit pa riyan, binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, para sa aming katubusan, sa aming kaligtasan, upang kami na mga malayo sa iyo ay ngayon ay malapit na makapanambahan sa iyo ngayong araw pong ito. Salamat po sa maraming taon, the 45 years. Hindi namin mabilang kung ilang oras yan ng iyong katapatan sa aming mga buhay. Pero sapat na, Panginoon, na maalala namin na sa lahat ng pangyayari sa buhay ng TNC sa loob ng 45 taon, kami ay niloob mo na mapabilang dito sa araw na to. At dapat lang na ang aming mga puso ay mapuno ng pagpapasalamat sa iyo at pagkilala na ikaw ang soberanong Diyos na nagtatag nito sa aming kalagitnaan. Hindi namin to kayang ipagpatuloy sa aming mga sariling kalakasan lamang, kundi kailangan namin ang iyong spirito, ang iyong biyaya, Panginoon. Lalo na, maging sa mga oras na ito, na kami muli ay lalapit sa iyo sa pagsamba, Panginoon. Tulungan mo kami at nawa ang iyong presensya ay sumaamin muli kung paano mo kami sinamahan kanina, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Noong 2017 ay inalala natin ang 500 taon ng kasaysayan ng Reformasyon. At tayo bilang mga Reformed Baptist ay kilala dito, no? At dahil diyan, ilan sa mga mahusay na manunulat ay gumawa ng mga hymn para alalahanin ito. Isa diyan yung modern hymn, kinakanta natin, the Reformation Hymn, na sinulat ni Bob Collin at ni Chris Anderson bilang pag-aalala sa ika-500 year anniversary ng Protestant Reformation. So ano ba to? So ito yung panahon na kung saan ay ipinagtanggol, itinatago, or ipinaglaban ang katotohanan ng salita sa pamamagitan ng 5 katuruan, yung alam nating sola, the 5 sola. So ang hymno na to ay ipinapakita sa atin na ang mga katotohanan nito na maging sa liriko ng ating aawitin, naroon na tayo ay magtiwala sa salita ng Panginoon lamang by the Word of God alone. And also, dito ay ganun din, in stanza 1, sinasabi dito, it opens the story of the foundation for the battle of truth. Ito ay ikinontras sa pabago-bago na pag-iisip ng tao, the traditions of mankind, shifting like sand. In stanza number 2, it talks about sola fide, or faith alone. It narrates the human standing before God. Ito yung katotohanan na kung wala ang pananampalataya, hindi tayo makaaring tanggapin ng Panginoon. Kundi dahil kay Kristo, we cannot be clothed in merit, not our own, sabi doon sa hymno na yon. So that's why tayo ay umaasa lamang sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. And then in stanza number 3, mapapansin natin, it talks about sola gratia, or the grace alone. Dito, ipinapakita naman na ang pasimula at wakas ng katapusan ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, from grace to grace. So, and then in stanza number 4, only in Christ alone na tayo ay magiging matagumpay sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Siya ang immovable cornerstone, kung saan even the nations and the devils rage and roar. And then the chorus, it brings us to the ultimate purpose of all of this, na ang lahat ng ito ay mauuwi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Let us sing the Reformation Hymn.
His perfect will is known. Our tradition shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothed in merit, not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. By grace alone, undeserved yet freely shown, no accomplishment on earth can achieve the second birth. Our plan on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Sa bahaging ito, darako po tayo sa ating mga pagkakaloob, isang bahagi din o uri ng pagsamba. May I request the ushers to assist us?
Okay, pasalamatan po natin ang mga kaloob na to. Muli aming Diyos, salamat sa kabutihan mo sa amin na maging sa mga material na bagay ay hindi ka nagkulang, Panginoon. Kaya't ang mga bahaging ito na aming ibinabalik sa inyo bilang aming ah, kaloob ay naway tanggapin mo para sa lalong ikalalawak ng iyong kaharian at magamit ang aming iglesia para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. At basahin ko po yung talata na kung saan ay pagbabasihan ng pangangaral muli ng ating tagapagsalita. Ito ay matatagpuan sa Psalms chapter 27, verse 4, isang verse lamang. Okay, sundan niyo po ako sa inyong mga salin. Babasahin ko po ito sa ESV, sa English. Verse 4, Psalms chapter 27, "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Tawagin ko po sa CD Kondani para pangunahan tayo sa congregational prayer, and then after that, we will have a hymn of preparation. Okay, muli magandang hapon sa ating lahat, sa inyong lahat. Yan din po sa aming mga bisita na narito sa araw na to. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Manaming Diyos, muli papuri at pasalamat ang aming pong binabanggit, ang aming pong ipinararating sa iyong banal na trono. Tunay nga po, O Diyos, na ngayong hapon na ito, sa ikalawang bahagi ng aming panambahan, ay tunay nga po na hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan. Siya nga po, O Diyos, ang magbigay ng kaliwanagan sa mga sasimbitin ng aming tagapagsalita. Gayun din po, Lord, ang illumination ng iyong salita ay tunay nga po na maibigay sa amin, mapagpala kami nito, at gayon din po ito'y kumilos sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang aming panambahan sa hapong ito ay tunay na pagpalain mo, kagaya, Lord, ng pagpapala mo sa mga nakalipas naming mga panambahan. Dalangin po namin muli ang aming pong tagapagsalita, si Pastor Rodel. May you, Lord, continually, Lord, guide him. At truly, Lord, na ikaw po ang mag-inject ng mga words or mga thoughts na tunay nga po, Lord, na gagamitin mo para mangusap sa congregation. Nawa nga po, O Diyos, ang hapon na ito, sa biyaya mo, ay tunay na ang pagpapalang espiritual ay sumaaming lahat. Muli, Ama, yan po yung mga samot dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. In Galatians chapter 2, verse 20, mababasa natin ang verse na to. Sinasabi niya na, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me." So ito po yung nilalaman ng ating kakantahin na hymno na pinamagatang, "Yet not I, but through Christ in me." So pinapaliwanag dito na ang isang tao na naliwanagan sa salita ng Panginoon, nagsisi sa kanyang kasalanan at naging tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Siya ay meron ng bagong katatayuan sa harap ng Panginoon, a new identity. And therefore, ang kanyang pamumuhay na, bagamat ito ay batbat ng mga pagdurusa, tukso, at anumang trials, ay meron siyang pagtatagumpay, lalo na sa naiiwang kasalanan sa kanyang buhay. Pero sinasabi niya na ang lahat ng bagay na to ay hindi ko nagagawa dahil sa aking sariling kakayahan, kundi sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng Panginoong Hesus. And so are we bilang mga mananampalataya. In 45 years that we are nag-i-exist ang church ng TNC, tayo ay nagpapagamit sa Kanya sa iglesyang ito. But we know na
That is for as long as the Lord graces us. Diba? Nagagawa natin ang mga ministeryo, paglilingkod, pagdalo, not because of our own strength, diba? Dahil sa biyaya pa rin na binigay ng Panginoon. And so, this 45th anniversary ay ang papuri ay babalik pa rin sa ating Panginoon. Yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. For that night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my part, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now, whenever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. This I hope, my
po ay ihanda natin ating puso't isipan, pakikinig ng salita ng Panginoon. Muli, tawagan po natin Pastor Rodel Lasco. Kanina, pagdating namin dito sa inyong bahay-sambahan, we were kind of surprised na marami tayong commonalities. You're the Trinity Neighborhood Church. We are the Trinity Bible Church. Kayo ay 45 years. Ngayong taong ito, kami naman ay 44 years. Malapit na. But more than that, we share a commonality through your pastor, Pastor Joel. In fact, yung mga kasama kong mga kalalakihan ngayon, mga even kababaihan, ay naging malapit kay Pastor Joel. Gaya nabanggit din kanina ni Deacon Nelson, siya'y tumira sa amin, doon sa amin mismong literally meeting place, habang nag-aaral sa GMA. Mga around 4 or 5 years yan. At kami ang parang nag-sponsor sa kanya para mag-aral sa GMA. Not knowing na kayo pala ang iglesyang ito ang makikinabang sa kanyang ministeryo. So, we're blessed, no? We're blessed. At kami sa inyo, galak ang buong iglesia namin dahil ginagamit dito ang ating mahal na kapatid. So, sabi kaming makita siya ngayong araw na ito. Pero nga, by the providence of God, wala siya rito. But at the same time, bagamat gusto nating makita ang isa't isa, we share in our commonality as the people of God. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo napunta rito? Ano ba yung first priority natin bilang mga mananampalataya? Alam nyo, yan ang ating pag-aaralan sa ating teksto ngayong hapong ito. At kung muli niyong bubuksan ang inyong mga banal na kasulatan sa Psalm, mga awit, 27, Psalm 27, verse 4, ang ating pag-aaralan. Pero simulan nating basahin din muli from verse 1 para more or less makita natin yung pinaka-background ng ating pag-aaralan. Psalm 27, basahin natin verses 1 to 4. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking kakatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Bagamat magkampo, laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagamat magbangon ang digmaan laban sa akin, gayunmay ako'y magtitiwala pa rin. Now, verse 4 ang ating talata, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kaniyang templo. Ayan ang ating pag-aaralan. By the grace of God, manalangin muna tayo. I-commit natin sa Panginoon ang pag-aaral ngayong hapong ito. Manalangin tayo mga kapatid. Our dear Heavenly Father, muli po Panginoon, pagbubulay namin ang inyong salita. We praise you, we thank you for the 45 years of TNC. At ang dalangin namin, ipaalala nyo sa amin kung ano nga ang one thing, napakahalaga, whenever we come to worship every Lord's Day. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Malapit na naman ang pasukan para sa ilan sa inyo, sa mga estudyante rito. At alam nyo, ayon sa isang kwento, ay merong isang profesor na tuwing unang araw ng kanyang klase, at the start of the semester, sa kanyang mga college students, maglalabas siya ng isang glass jar, no? Isang garapon or glass jar, tama ba yung garapon ba ang Tagalog dito, no? Isang glass jar, at pagkatapos ilalagay niya sa lamesa. So andyan ang kanyang buong klase, nakatingin sa kanya,
Gulat sila, bigla naglabas ng glass jar. At hindi umiimik ang profesor. Maya-maya, kumuha sa ilalim ng lamesa ng mga malalaking bato. At ito'y inilagay niyang isa-isa sa loob ng garapon hanggang sa sumagad na ng malalaking bato ito. Mga 100 bato ang napalagay. Malalaki ito. At ang tanong niya sa kanyang klase, puno na ba ang garapon? Puno na ba? Yes, sir. Kasi kita nila, daming bato. Ando sa dulo, ano? Ginawa ng profesor, kumuha na naman ng isang lalagyan at meron doong mga gravel. Yung bang maliliit na bato, gravel? At dahan-dahan niyang isiningit. Napasingit. Kasi di ba yung malalaking bato, siyempre may mga spaces yun in between. Naisingit niya yung mga gravel hanggang parang napuno na naman ang gravel. Kaya ang tanong na naman niya, puno na ba ang garapon? Puno na? Medyo nagduda na sila. Baka hindi pa siguro. Kumuha na naman ang lalagyan, buhangin. Eh di ba yung buhangin, kahit na maliliit yung mga pagitan, kasya. Hanggang parang mapuno na naman. Puno na ba ang garapon? Ay, palagay namin, hindi pa. Kumuha na naman, tubig. Di ba? Tubig. Ano ang leksyon na ating dapat matutunan dito, sabi ng profesor? Sir, no? Kahit gano'n tayo kabisi, pwede pang isingit ang konting trabaho? Hindi siguro. Sabi naman ng isa, kailangan palagi tayong uinom ng tubig. Parang hindi mapagod. Hindi rin. No? Sabi ng profesor, if you want to put the big rocks, kailangan mo silang unahin. Pag inuna mo yung iba ng mga maliliit na bagay, hindi mo na mailalagay ang malaking bato. At ganun din sa ating buhay pananampalataya. Merong napakahalagang mga bagay, dapat nating unahin. Pag inuna natin yung maliliit na hindi naman ganun kahalaga, mawawala ng puwang yung malalaking bagay. Pero pag inuna yung malaking bagay, pwede pa rin ilagay yung mga maliliit na bagay. Ano nga ba yung malaking bagay? O yung top priority sa Ingles. Ano ba yung dapat maging prioridad? Mga pangunahin na dapat sa ating buhay. At dito sa Psalm 27 ay sinabi sa atin ni David kung ano yon sa ating talata. No, verses 1 to 3, nakita naman natin, may mga kaaway, may mga hukbo, may mga nakapalibot, pero hindi siya nababahala. No? At ang kanyang nais, hindi lang lumaya sa mga kaaway. Magtataka tayo, bakit puro kaaway? Pero pagdating sa verse 4, na-identify niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Hindi ang tungkol sa mga kaaway, kundi ang tungkol sa Panginoon mismo. At yan ang ating makikita, na ang pinakamahalaga sa kanya, si Yahweh, ang kaniyang Diyos. And so ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa isang talatang ito is that during Sunday worship, during the Lord's Day, we must prioritize admiring God and knowing His will. Tuwing sasamba tayo, sana ang maging pangunahin, ang pinakamalaking bato kung bakit tayo narito ay para hangaan o sambahin ng Diyos at ating alamin ang Kanyang kalooban. Una sa lahat, tingnan natin. Saan natin ito makikita? Paano natin mahahango? Baka magtaka yung iba. Saan ba ito kinuha ni Pastor yan? Mensaheng yan. Unang-una sa lahat, sa kanyang prayer request, kanina lang, nag-prayer meeting tayo, in his prayer request and in his quest, medyo pinagtugma ka lang, ano? Sa kanyang panalangin at sa kanyang ninanasa o hinahanap o sinisikap, siguro is more appropriate translation, sa kanyang prayer request, sa kanyang prayer, at sa kanyang mismong hinahanap. Verse 4, tingnan natin, ano? One thing, di ba sa Bible, makababasa natin minsan yan, ano? Kahit si Pablo, this one thing I do. No? So may expression of priority. May isang bagay. There's focus. There is importance. This one thing, sabi ni David. Ito yung bagay na mahalaga sa kanya. At dito makikita natin, and one thing I have asked for the Lord, that I will seek after. No? So, what he
Ask of the Lord. Ano ba yung asking? Eh di ba ito'y prayer? No, ano yung hinihingi? No, may isang bagay na hinihingi. Dito si David. This is the content of his prayers. Maraming siyang pwedeng hilingin. Pwedeng humiling ng yaman, tagumpay, deliverance from his enemies. Pero kung may mahalaga kay David, this one thing, sabi niya, ito ang aking hinihiling, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ito yung prayer niya. Ito yung panalangin niya na siya ay makatungtong at manahan sa bahay o sa bahay ng kaniyang Panginoon. At alam nyo, magandang indicator ng mahalaga sa atin yung pinagpe-pray natin. Di ba? Kung ano yung laman ng prayer mo, sabi nga, if you can do, sabi ng mga scientists, mga discourse analysis, or pwede mong i-analyze yung laman ng mga panalangin mo, pwede mong makita dyan kung ano yung mahalaga sa atin. So ito yung mahalaga kay David. Hindi lang yan, pwedeng nananalangin, wala namang ginagawa. No? Pero sa David, alam nyo, yung panalangin, sinamahan niya ng gawa. Kasi yung, ano yung kasunod? This one thing I have asked of the Lord, of Yahweh, so yun yung kanyang panalangin, and that will I seek after. Hahanapin din niya. Hindi lang siya mananalangin, hahanapin din niya. At kumbaga, parang ito yung kanyang hinahanap, kumbaga, he is pursuing, he is striving for, that he may dwell in the house of the Lord. Ito yung kanyang gusto. Ano ba yung to dwell in the house of the Lord? Well, sa kanyang sitwasyon, pwedeng sabihin nating literal ito. Pero nung time ni David, wala pa naman temple. Kaya alam natin, si Solomon, yung anak niya, nagtayo. Pero meron ng tabernakulo, yung tent of meeting, yung tabernakulo. So, posible na yun ang ibig sabihin dito ni David. Pero malamang, ang mas ibig sabihin niya rito, hindi lang yung literal, napupunta siya doon sa tabernakulo, kundi ibig sabihin nito, ang nais niya ay makasama ang Panginoon. Said ba, to dwell in the house of the Lord. Ay hindi naman literally, titira siya doon. No? Pero ibig sabihin niya, mahalaga sa kanya na makasama palagi. Makasama niya palagi na parang ipinapakita dito na ito yung kanyang kagalakan. Yung mapapunta doon. Kaya sabi pa nga niya, all the days of my life. All the days. Again, hindi naman literal, titira siya doon, Pero ang ibig sabihin niya, kung meron siyang isang bagay na gustong mangyari, ay palagi niyang makasama ang Diyos. Di ba? So parang pinapakita nito yung supreme joy dito ni David ay para makasama niya, makapiling niya, maka-fellowship niya, magkaroon siya ng ganitong malapit na kaugnayan sa kanyang Diyos. To dwell in the house of the Lord, sabi nga ng isang writer, is to enjoy God's presence continually. Yung nagagala ka at kasama mo ang Diyos palagi. And so, dito makikita natin na para bagang hindi kumpleto ang buhay ni David. Parang tagtuyot, El Nino, tagtuyot ang buhay ni David kung hindi niya kasama ang Panginoon. And therefore, wala siyang ibang nais. Kumbaga, kung meron siyang pwedeng hilingin sa Diyos, ay yung number one na hihilingin niya, Panginoon, wag niyo akong ilayo. Ilapit niyo ako palagi sa inyo. I want to feel your presence. I want to fellowship with you. I want to experience that joy na kasama kayo. So ito yung kanyang request at kanyang quest. Ano ang application sa atin ngayon, mga kapatid nito, sa ating iglesia as we celebrate the 45th year of the church? Well, sana bilang application, hanapin natin yung lugar o pagkakataon na mas makikita natin at makaka-fellowship natin ang Diyos. Hanapin natin, yung mga pagkakataon o yung lugar even that we can behold and fellowship with God. Saan natin yan makikita? Wala namang temple ngayon. Wala namang tabernakulo ngayon. Saan natin makikita ito? Well, alam niyo na ang sagot, We can commune with God anywhere, kung tutuusin. Anywhere. Kasi sabi nga ng Panginoon, John 4:23,
But the hour is coming. Sabi niya sa Samaritan woman, the hour is coming and is now here. It's here. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Hindi na sa Jerusalem, hindi na sa kung saan mang lugar na Moriah, wherever place, kundi it is in spirit and truth. The Father is seeking such people to worship Him. So kahit saan pwede tayo. We can do it daily in our family or personal devotions. Di ba? Nagde-devotion ka sa bahay every morning. I trust. Binabasa mo ang Biblia, nananalangin ka sa Diyos, naramdaman mo malapit ka sa Diyos. But even more, and here's the point, even more, sa natin mararamdaman sa isang linggo ng ating buhay, saang lugar, mas nadadama natin, God is here. For sure, marami sa inyo, if not all of you, will answer, in the church. In the church. Dito nyo talagang mararamdaman. Kaya parang sinabi ni David, in the house of the Lord. Siguro dahil maraming sumasamba din doon na kasama niya. During Sunday worship, kasama natin ang bayan ng Panginoon. This is where we feel the presence of God most of all. No? At hindi ito sadya, hindi ito sinasadya, dito aksidente. Ito talaga ang plano ng Diyos. Alam nyo, sinabi ni, or pagdating sa langit, kung ating isip-isipin, hindi ba yung mga worshipers doon, hindi naman nag-iisa? Di ba kanina, Revelation, tinignan natin, ano? At sa aklat ng Revelation, palagi niyong makikita roon, laksa-laksa ang nagpupuri sa Diyos. Mga magkakasama. Bagamat pwede, mainam, dapat tayo mag-personal worship, pero saan mo mararamdaman ng matindi na naandito at kasama natin ang Diyos? Hindi ba ito ay sa loob ng iglesia ng Panginoon? Alam nyo, sinabi ni John Owen, one of the most prominent theologians of the Puritan era, sa kanyang Independence Catechism, ang ganito. Sabi ni Owen, and I quote from him, when we gather for the divine service, itong worship service, we are to find our delight in our covenant God Himself. In our covenant God Himself. Doon tayo dapat magalak. Sabi niya, not in anything else. Hindi sa ano pa mambagay. It is our communion, according to Owen, it is our communion with God that brings us delight and the means of grace to bring us closer to Him, that we might glorify Him and delight in Him. It's our communion with God. Kaya tayo pumupunta rito para magkaroon tayo ng kagalakan sa ating Diyos mismo. At maramdaman natin ang galak na ito. And therefore, the psalmist, Psalm 84 verse 10 can say, a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. A day in your courts. Di ba? Dahil tuwing ganitong linggo, sama-sama tayong sumasamba sa ating Panginoon. And so, mga kapatid, my question to you, what is the one thing that means the most to you? Ano yung pinakamahalaga sa tingin mo para sa iyong buhay? Para sa iba, maybe it's to get their dream job. Makuha ko lang yung trabaho na yon, happy na ako. Para sa iba, perhaps success in school or work. Maging successful ako, ma-promote ako, mag-graduate ako na isang honor. In others, perhaps healing of some illness. Maring ito, of course, mahalaga yan. Pinag-pray lang natin kanina. Pero ano yung pinakamahalaga sa atin? Sana makita natin that ultimately, ang pinakamahalaga is for us to dwell with God forever. To dwell in His house. Na makita natin, makasama tayo ng Kanyang bayan at makita natin ang kaluwalhatian at i-glorify natin, luwalhatiin natin ang ating Diyos. And this is the singleness of purpose na kailangan ng marami sa atin. Alam niyo, sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, do not flatter yourselves if you go to places of worship merely to look about you or to hear the music. Huwag daw nating i-flatter ang sarili natin
Kung kaya lang tayo pumupunta, uy, ang ganda nito, ang ganda nun, uy, okay na okay. Bagamat, again, humahanga tayo sa magandang mga bahay-sambahan, pero hindi ito yung primary, sabi ni Spurgeon. You are not worshiping God. Kung ganyan, hinahanap lang natin magandang musika, magandang building, magandang lighting, magandang music, hindi ka sumasamba sa Diyos. And so, napakahalaga nito para sa atin. How can we be prepared for heaven kung hindi tayo sumasamba sa lupa? Sa langit, isa sa pinakamahalaga natin, pinakamahalaga, I should say, the most important thing in heaven is to worship God. And therefore, napakahalaga na ngayon pa lang, ito rin ang ating gusto. And so my challenge to you, lalo sa ating mga bisita ngayon, is Sunday worship a priority for you? No, ito ba ay isang bagay na priority sa atin? Is something na number one, isang malaking bato na inuuna natin. Bago ma-crowd out ng mga smaller things and details of our lives, number one, palagi ba nating inuuna yung malaking bato ng pagsamba every Sunday? Are we always present? Palagi ba tayong present dito? Not just to be seen by people, but because we want to feel the presence. We want to worship and glorify our God. Kung occasional lang tayo paglinggo, kung bihira tayong makita paglinggo, I'm afraid I have bad news for you. Malamang ay hindi ka tunay na mananampalataya kung wala kang desire na sumamba tuwing linggo at makasama ng bayan ng Panginoon. Kung ang gusto mong gawin paglinggo ay mag-malling, magpunta sa sports, magpunta sa beach, maki-hangout sa iyong barkada, and we tell this to you with love, baka wala ka pa sa Panginoon. Malamang hindi mo pa siya kilala. Kasi ang tunay na mananampalataya, ang isang palatandaan, there will be that desire. That, Lord, one thing I do, one thing I want, maramdaman ko ang inyong presensya, makita ko ang inyong kalawalhatian. Sana lumapit ka sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo pagkat ang bawat nililigtas ng Diyos ay nagkakaroon ng desire na luwalhatiin ng kanyang Panginoong Hesukristo, sumama sa kanyang iglesia, for after all, He gave His life for the church. Mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Sana'y maging priority natin palagi. This one thing I do, to be in the house of the Lord all the days of my life. But then secondly, bakit naman gusto ni David na naandun sa bahay ng Panginoon to gaze in the beauty of the Lord, or paano niya ito ginagawa? Paano niya nakikita ito o paano niya ito ginagawa sa kanyang sa kanyang buhay, no? Sa verse 4 pa rin, tuloy natin yung second part. So one thing I have desired or asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Number one, to gaze. Napansin niyo ba yon? To gaze upon the beauty of the Lord. And number two, to inquire in His temple. Ayan, ano? Gusto niyang andun siya. Ano ang dahilan? Again, hindi musika, hindi ko ano-ano mga sabihin nating paraphernalia or mga incidentals of worship, kundi ang gusto niya, number one, dalawang dahilan why He wants to be there in the house of the Lord, at magugulat siguro yung iba sa inyo, to gaze at the beauty of the Lord. To behold. Yung gaze na yan, is to behold, to inquire. No? Yung maging preoccupation ng ating mga mata at ating mga isip ay yung kagandahan ng Panginoon. That word to gaze, is to mentally, sabi ng meaning nito sa original, to perceive, to contemplate with pleasure, to behold, look, see. Ito yung ibig sabihin. Yung ating namnamin, tingnan natin by the eyes of faith, to gaze. The beauty, the pleasantness, the splendor, the grace, the favor, that's the word used, na beauty ang ibig sabihin, in short, the loveliness of the divine character na makikita natin sa public worship. Makikita natin ito sa public worship, the loveliness of the divine character. At dito natin, sabi ni David, dito niya makikita ito
pag andun siya sa house of the Lord. Probably the tabernacle, during the public worship of the people of God, yung mga katotohanan ito ay na-elevate, mas nakikita niya. Sa kanilang kapanahunan, they have the tabernacle, the tent of meeting, andun yung tabernacle, bagamat nasa loob, Holy of Holies, pero meron doong mga hugasan, meron doong kandila, meron doong mga bagay na nagpapaalala na mahalagang malinis ang kasalanan at mahalagang lumapit sa Diyos. Nung panahon nila, sarado, may kortina, na parang sinasabi, wala pa, darating pa ang tagapagligtas, umasa kayo sa darating ng tagapagligtas. Pero sa ating kapanahunan, alam naman natin, nakita natin kaninang umaga din, tayo ang templo ng Diyos. At dito natin makikita ang kagandahan ng Diyos now in the person of the Lord Jesus Christ. Even as tayo mga mananampalataya, ay nakikita natin to. Di ba? 2 Corinthians 3:18, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, and we all, tayo na, church na ito, ano? We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord. Luminaw na ngayon, andito na si Jesus. Beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. So sa New Covenant, sa New Testament, dumating na ang Panginoon, ay yung beauty mas luminaw. Pagkat kita na natin sa ating Panginoong Jesus. So anong application sa atin ito? Ditong point na ito. Napakalinaw that we should seek to see the beauty of the Lord, mga kapatid, tuwing tayo ay merong service. Ito yung isang bagay na dapat hinahanap natin. Ano ba ang ginagawa natin ngayon dito? No? Of course, there's one man preaching and sharing the Word of God. Pero sana makita natin, at ito rin ang aming goal as preachers, no? Kaming mga mangangaral, ay kung meron kaming goal na napakahalaga, among many others, pero isang napakahalaga doon, we want you to leave the service and say, I appreciate my God more. Mas nakita ko ang biyaya ng Diyos. Mas napalapit ako sa Diyos. Dahil afternoon service na yan. So sana ito yung maramdaman natin at makita natin. And sa Psalm 63 verses 1 to 3, sabi din ng psalmist, Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Ayun yung hinga ng isang mananampalataya. Hinahanap niya na parang tagtuyot, na parang naghahanap ng inumin. Ganun din dapat yung pagnanasa natin na higit na makilala at mapalapit tayo sa ating Diyos. John Piper, in one of his articles sa kanyang desiringgod.org, said the following, Delighting in God practically means seeing and savoring the diverse excellencies of God, especially as they are manifest in Christ, especially as He brings them to fulfillment at the cross. Ano raw itong mag-delight sa Panginoon? Ano itong magalak sa Diyos? Practically, it means seeing, of course, with the spiritual eyes, savoring, ninanamnam ang excellencies, ang mga mainam na katangian ng Diyos, lalong higit sa ating Panginoong Jesus. Ayan daw yung to delight in God. And so, pag ang isang tao, walang ganitong appetite na hanapin ang beauty, to gaze upon the beauty of the Lord, again, medyo bad sign yon. Medyo magtataka tayo. Ako ba'y talagang mananampalataya? Kung wala akong desire at di ko man nakikita, ang kagandahan ng Diyos, lalo na sa muka ng ating Panginoong Jesus. Kung ang tingin natin sa mga pangangaral dito is parang kumbaga tedious, nakakapagod, paulit-ulit, ano ba itong mga ritual na ito? Medyo nakakabahala yan. Pero kung ang ating attitude, andito ako ngayon, I want to see the beauty of the Lord. Makikinig ako sa mensaheng ito. Gusto kong masigit makilala ang katangian ng aking Diyos. And so, again, kung wala ito sa ating mga puso, sana ma-realize natin na
ang salmong ito ay malamang inawit din ng ating Panginoong Jesus. No? I'm sure narinig nyo na yan. No? Kasi nung panahon ng Panginoon, ang inaawit nila, malamang itong mga salmong ito. No? So ito'y maalamang inawit ng ating Panginoon. And remember the context, nung nakapalibot ang mga kaaway ni David, tsaka niya ito inawit. So hindi malayong isipin, dahil malimit nakapalibot ang mga kaaway kay Panginoong Jesus. Lalo na sa krus na siya'y nabayubay, nakapalibot ang kanyang mga kaaway. Hindi malayong isipin na ito'y inawit ng Panginoon. Na if there's one thing He desired at the time in the cross, ay muling makapabalik ang kanyang fellowship and to dwell in the house of the Lord. Forever. Forever. Biro nyo ginawa ng Panginoong Jesus yun? Biro nyo sumigaw siya doon, my God, why have you forsaken me? Nawala, in a way, na-cut off yung tamis ng fellowship na yon. At ito'y para bayaran ng mga kasalanan ng mga tulad nating makasalanan. At sana kung di mo pa nakikita ito, sana lumapit ka sa Panginoong Jesus. Huwag mo nang i-delay. Huwag ka na magpabagal-bagal. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Hilingin mo sa Diyos, O Panginoon, kayong magpatawad sa akin for the sake of the work of our Lord Jesus Christ. Kayo ang maglinis sa aking mga kasalanan. Subalit kung tayo mga mananampalataya, sana'y mag-resolve tayo na tuwing papasok tayo sa silid na ito, ang pangunahin nating desire. Of course, madagalak tayo, we see each other, we fellowship, we hug each other. Talaga namang napakatamis ng fellowship natin birang mananampalataya. Pero sana huwag natin makalimutan, we are here to behold and gaze upon the beauty, the excellencies, the attributes of our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. But then, lastly, not only to gaze at the beauty of the Lord, sabi rin diyan ni David, to inquire in His temple. Ano kaya to inquire? Well, sabi ng mga commentators, most likely, ito ay para humingi ng instruction, para matuto, no, at malaman kung ano ang gagawin para malugod ang Diyos sa ating mga buhay. No? So in public worship, isa ito sa ginagawa natin. We sing, we pray, and especially we read the Word of God. We listen to the Word of God. Bakit? Not only to gaze upon the beauty of the Lord, but to inquire. Para malaman natin, ano bang gusto ng Panginoon? Pakinggan ko mabuti ito. Para malaman ko, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung dapat kong iwasan? Ano ba yung mga kasalanan? Dapat kong pagsisihan? Pero ano yung mga dapat kong gawin sa aking paglakad sa araw-araw? And so by way of application, let's be alert. Maging alerto tayo to know the will of the Lord tuwing linggo na andito tayo. Ano ba yung kalooban ng Panginoon para sa aking buhay? At ito'y malalaman lang natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Be alert to God's Word applied to our daily lives. Maaaring may pagsubok ka. Maaaring ngayon, nalilito ka. Maaaring may mga desisyon na mahalaga kailangan kong gawin. Saan tayo hihingi ng talino, ng wisdom from the Word of God? Again, sinabi ni Spurgeon ang ganito, faithful preachers, sabi ni Charles Spurgeon, faithful preachers are among God's best gifts. Your pastors, your preachers, cherish them, be obedient to their admonitions. Sabi ni Spurgeon, sumunod kayo sa kanilang mga tinuturo, of course, mula sa Biblia. Kasi sabi ni Spurgeon, I have known persons become offended when a minister is too personal. Na-offend daw pag too personal yung preacher. Yung bang tipong, parang ako pinapatamaan ni pastor. Di ba? Parang, sa akin yan Di ba? Pag ganun daw. Of course, merong masamang paggamit ng pulpit sa bully pulpit. But wise men, sabi ni Spurgeon, always prize a ministry in proportion as it is personal to themselves. Dapat nga daw, mas mahalagahin natin yung mensahe, yung ministry na kinakausap tayo personally. Otherwise, kung sa taas na lang ulo natin yung mga mensahe, wala namang application dito sa atin, baliwala yon, sabi ni Spurgeon. No? What's the use, sabi niya, what's the use, sabi ni Spurgeon, of a dog that never barks? No? Kinumpare niya ang preaching sa parang aso. Baliwala yung aso. Oops, tumunog na. Time na ba? Okay, hindi pa naman. So, ang challenge
know more of God, what God wants for us to do. Pag nandito tayo, we gaze at the beauty of the Lord, but we inquire, ano kaya? Ano kaya tinuturo sa akin ng Panginoon sa aking pang-araw-araw na buhay? And so in summary, nakita natin dito mga kapatid, we come to our worship services tuwing Sunday, andito tayo, to see the beauty of the Lord, to gaze, to admire, to glorify our God, and to know His will. That's it. To know His will. No? Paglabas ko ba sa pinto na yan, mas nakilala ko ang Diyos. At mas alam ko ano kaya yung mga dapat kong gawin bilang isang mananampalataya. Kung nasagot natin dalawa na yan, hindi na sayang ang ating pagdalo sa panambahan ito. Alam nyo, isang sikat na, maaring hindi sikat na mountaineer, yung mga mahilig umakyat ng bundok, siguro alam nyo kung sino yung unang nakarating sa Mount Everest. Anybody knows? Sino yung unang tao na nakatapak sa tuktok ng Mount Everest? Siguro alam sa atin ng marami si Edmund Hillary, ba yung pangalan niya? Full name, ano? Pero alam nyo, meron pang isa na maring hindi ganun kasikat, pero sinasabi ng iba na baka siya ang nauna pa kay Edmund. At ito'y walang iba kundi si George Mallory. George ang kanyang pangalan, Mallory. Siya ay noong 1920s ay paulit-ulit niyang sinikap na marating ang tuktok ng Mount Everest. Subalit, sa isang malagim na pangyayari, hindi na nakabalik si George Mallory. Hindi siya nakabalik. Nawala na lang siya. And finally, in 1999, so 1924, siya nawala. After 74 years, nakita ang kanyang bangkay. Only 2,000 feet from the peak of Mount Everest. 27,000 feet kasi yung Mount Everest, no? 2,000 na lang. Nakita siya doon, natabunan ng yelo ang kanyang katawan, subalit nakita siya na ang kanyang forma ay parang aakyat pa rin. Andyan ang kanyang kamay, yung mukha niya, katabi lamang nung sheer, yung rock, yung bato na kanyang inaakyat doon. At para bagang siya ay nagpipilit na umakyat pa rin. Doon siya nakita. At alam niyo, noong 1922, bago siya mamatay, si George Mallory, ay tinanong siya ng mga journalist, ng mga media people, bakit ka umaakyat? Ano kahalagahan niyan? Ba't gusto mong maunang ikaw makaakyat? Dito sa Mount Everest. At ang sagot diyan ni George Mallory, what is the use of climbing Mount Everest? Sabi niya. Ano bang kahalagahan nito? My answer must be, sabi ni George, it's no use. What's the use? My answer, walang kabuluhan ito. It's no use, sabi niya. There is not a single prospect of gain whatsoever. Wala kahit konti akong naiisip na pwedeng maganansya pag narating ko ang tuktok ng Mount Everest. Wala dong ginto, wala dong pilak, wala dong mga mamahaling mga bato, wala kahit ano. Walang lupa na pwedeng pagtamnan ng mga halaman doon sa tuktok ng bundok. Pero sabi niya, in addition, so, sabi niya sa mga media, if you cannot understand that there is something in man which responds to the challenge of this mountain and goes out to meet it, that the struggle is the struggle of life itself upward and forever upward, then you won't see why we go. Kung hindi nyo alam kung ano yung nasa puso natin bilang mga tao na parang gusto nating umakyat, pataas ng pataas, hindi nyo makikita ito. Sabi niya, finally, what we get from this adventure is just sheer joy. Wala akong nakikita dito, subalit kagalakan. And joy, after all, is the end of life. Joy. And people, just like George, people will not understand why you and I go to church. They will never understand. As far as I know, walang pinamimigay ditong pera. Meron ba? Wala siguro, no? Walang pinamimigay ditong mamahaling alahas, ginto.
Walang pinamimigay ditong pagkain. Well, kanina kumain tayo, pero bihira yun, ano? Wala kahit ano. The only reason why we're here is for the sheer joy of the beauty of God. The sheer joy of the beauty of God. At sana ngayong hapong ito, as we remember our 45 years as a church, ito lamang ang dahilan kung bakit tayo narito at nagsasama-sama. Hindi maintindihan ng mundo. They will scratch their heads. Bakit linggo-linggo andyan sila, maghapon, wala silang ginagawa, parang nakaka-bore ang ginagawa nila. What is the reason? Di nila maintindihan ito kung di nila kilala ang Diyos, that we are here for the sheer joy of gazing in the beauty of our God and knowing His will, finding His will in the Lord Jesus Christ, to glorify Him, to enjoy Him forever. That is the reason why we're here. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, tuwing linggo, tulungan niyo kami kahit konti ay makita ang inyong kagandahan bilang aming Diyos. Makita ang inyong biyaya sa aming Panginoong Jesus. Makita ang kanyang dakilang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At masigit lumalim ang aming pagkaalam sa inyong mga pinag-uutos, sa inyong kalooban, sa aming mga buhay. Even as we move forward sa aming buhay bilang isang iglesia, kayo po ang gumalaw sa buhay at puso ng bawat isa. Ito po ang aming mga pasasalamat at panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor Rodel, sa hamon, salita ng Panginoon na aming tingnan, masdan at hangaan. At alalahanin ang pinakapangunahing dahilan kung bakit tayo magkakatipon linggo-linggo sa ating gusali. Magkaroon po tayo ng ilang saglit ng katahimikan at pagbulay-bulayan po natin. So, sumandali ang ating mga napakinggan at nawa tulungan tayo ng Panginoon na isabuhay ito. At bago po tayo dumako sa isang mahalagang gawain na ating gagampanan ngayong araw na to, isang momentous ceremony, simple ceremony para sa ating pagtatalaga ng mga diakono. May I acknowledge first the presence ng ating mga bisita. Muli, Mami Susan Abot. Asan po si Mami? Ayun, sorry po. Ida Lanigaw. Ay, Ati Ida. And then, andyan din si Ruel Arellado. Isa po siyang colleague. Of course, the Saywells are here in the house. Hi. Pastor Ruben, Kathy, and the kids. So, welcome, brother. Welcome to TNC for the first time. Again. And then, sa pagkakataong ito, may I call the following persons para maging bahagi ng ating charging and ordination. First of all, Pastor Rodel Lasco, Pastor Ruben Saywell, and may I also call Deacon Danny Lapitan, and also Deacon Arnold Diamante. Okay. Tayo. And myself po, kasama po.
Siyempre, hindi kumpleto yung gagawin natin kung wala yung dalawa, no? So, nakalimutan ko. Masyado yata akong excited eh. Ah, sorry po, nakaka-tense, ano? Okay. So, now we come to the charging and ordination of our newly recognized TNC deacons, namely Brother Marvin Valencia and Brother Renato Pati. Please come forward. Mga kapatid, what a joyful occasion itong okasyon na to. Hindi lang 45th anniversary, may 2 deacons pa na mapapadagdag sa ating iglesia dito, sa inyong iglesia sa TNC. Kilala nyo sila, of course, si Brother Marvin and Nato, ang ating mga bagong deacons. At bago natin ito gawin, ating alalahanin ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga diakono, na I'm sure alam na alam natin ito. At babasahin ko lang ang nakalagay sa unang Timoteo 3, talatang 1 Timothy 3 verses 8 and following, kung saan nakasaad dito, gayon din naman, ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang. Hindi dalawang dila, hindi lulong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna, at kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Gayon din naman, ang mga babae ay dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. At ang mga diakono ay may tig-iisang asawa lamang, at mahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. Sapagkat ang mga kapaglingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So, itong panahon na ito, mga kapatid, alalahanin natin, and let me give this charge to our new deacons, na base sa salita ng Panginoon para maalala nila. I'm sure nadaanan na nila ito sa pangangaral ng inyong iglesia. 3 things dito na ating alalahanin, Brother Marvin and Nato especially. Bilang mga diakono, we should be on guard about 3 things. 3 bagay na bantayan natin. First, guard your life before God. Yan ang sinabi sa verses 8 and 9. Andiyan yung keywords, deacons must be dignified. And the original word na ginamit dito, venerable, reputable, dignified. Ano? At sa verse 10, blameless. Blameless, walang kapintasan. At sabi, hindi lang ito sa wala tayong ma-charge sa kanila, but rather it is that person is walang pwedeng maipula. Of course, we're not perfect, hindi sila perfect, and I'm sure you're not expecting perfect men, pero makikita sa buhay nila ang pagsunod, faithful na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Guard your life, number 1. Number 2, guard your doctrines. Kahit hindi kayo mga pastor o preacher siguro, pero sa verse 9, they must hold the mystery of the faith with a clear conscience. No? So, kailangan yung mystery of the faith, yung turo na mga ipinasa from the apostles hanggang ngayon, ay kailangan bantayan nyo din. At maging mapag-aral din kayo. Errors abound. Maraming error ngayon. And so mga kapatid, maging mapagbantay sa inyong mga itinuturo. Lalo na sa inyong pagtulong kay Pastor Joel sa gawain ninyo bilang mga diakono. And finally, guard your family. No? Bantayin nyo rin ang pamilya nyo. Kasi the wives must be dignified as well. Same word, dignified. And the deacons, each to be the husband of one wife, managing their children and their own households
well. So even ang inyong may bahay, mga anak nyo, kung may anak kayo, ay dapat ay inyo ring minamanage ng maayos. And so, finally, in verse 13, these are the things you must guard, but at the same time, sana makita rin nyo palagi yung blessing, Marvin and Nato. Ano? There's a blessing. For those who serve well as deacons, gain a good standing. Good standing, saan kaya? Before men? Before the church? Yes, possibly. But also before God. A good standing. No, a blessing mula sa Panginoon na kayo'y kinikilala bilang mga diakono at faithful servants of the Lord Jesus Christ. And also a great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So ang inyong assurance, likely of salvation, ang isang pinapatungkulan dito as well. And so, ngayon, ito yung mga munting paalala lang, mga kumbaga final review. But for now, we will charge our deacons at after nito ay atin ipapanalangin sila. So, paupuin natin ang ating mga deacons dito, ang ating deacons na recognize at mamaya ay ipapanalangin natin sila, hilingin natin yung mga deacons din na kasama natin, and of course, si Pastor Ruben to pray for them. And so, mga kapatid, this is my charge to you, mga kapatid, Marvin and Nato, sa harapan ng Diyos at ng kongregasyon na ito, gampanan ninyo ang tungkulin ng isang diakono ng may pagkatakot sa Diyos, may kababaang loob at dedikasyon. Maging lalaki kayo ng Diyos, una sa lahat, isang mapagmahal na asawa at ama sa inyong pamilya, isang tapat na lingkod sa kawan na ito. Tumayo kayo sa tabi ng inyong pastor, Pastor Joel, 10 ng iba ng mga diakono rin. Bantayan nyo ang pagkakaisa ng iglesyang ito, lingapin nyo ang mga nasasaktan, ang mga nag-iisa at ang mga may pinagdadaanan. Huwag kayong maglingkod para sa parangal ng tao, kundi para sa kalawalhatian niya na tumawag sa inyo. Maglingkod nawa ng buong husay kayo, umaasa lamang sa Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo, at isang araw nawa ay marinig ninyo ang kanyang mga salita, magaling, mabuti at tapat na alipin. And so now, we'll ask Pastor Ruben as well as our deacons, we lay our hands on them at ipapanalangin natin sila. Brothers, excuse me, may microphone. Hello. Hello. Tayo po manalangin. Oh Heavenly Father, we thank you for your goodness and your grace in raising up these two dear brothers, servants of the Lord, to come and serve in this high office of working as deacons. Lord, we thank you for their life, thank you for their godliness. We thank you, Lord God, that in your providence you have set them apart to be servants of this church. Lord, we know in one sense that is the responsibility of every man and woman who enters into the church, that we are all really deacons. But Lord, we thank you for this particular office that has been entrusted to these brothers to work alongside Deacon Danny and Deacon Jojo as well. Father, we thank you so much that in your providence, you have assigned them for the task of serving the needs of this body. Lord, we pray that in all of the practical tasks, that you would give them wisdom and discernment in the spiritual responsibilities, as has just been reminded to us, that you would keep them publicly and privately in the faith. Father, we do ask that you would help them as they search the scriptures, as they read your words, as they keep a close walk with you devotionally. Lord God, that you would greater equip them to serve the needs of this body, and most of all, for the glory of you, our God and Savior. And so, Lord, we pray for Deacon Nato and for Deacon Marvin. Lord, thank you
for their lives. Thank you for their families. Thank you for their willingness to commit themselves to the needs here in Trinity Neighborhood Church. We pray that under the direction and under the leadership of Pastor Joel Bigetta, Lord God, that they would be used in mighty ways to extend the gospel of grace here in Valenzuela and beyond. We pray this in Jesus' name and for his glory. Amen. Aming Ama na nasa langit, ang papuri at pasalamat ng iyong bayan ay sa iyo lamang, O Diyos, sa pagkakataong ito na sa iyong biyaya ay ikaw, Panginoon, ay tumatawag ngayon ng dagdag ng mga diakono, Deacon Marvin and Deacon Nato. Salamat, O Diyos, sa dalawang kalalakihan na iyong dinagdag na karagdagan sa mga deacon na narito ngayon na naglilingkod sa iyo, na silang iyong tinawag, Panginoon, upang maging matapat, gumanap sa mga iyong itinagubilin sa kanila, sa mga gawain na para sa mga diakono, na tunay nga, Panginoon, gayang nabanggit ng aming pastor din, na lahat kami ay mayroong ganoong diwa ng paglilingkod, malalaki, mababae, subalit sa espesyal na paraan ay tunay nga, Panginoon, naglagay ka ng mga officers upang sila, O Diyos, ay mayroong espesyal na pagtutuon na maglingkod sa iyo, umasiste sa aming sa kanilang pastor, Pastor Joel, na upang ang kanilang pastor ay makatutok, makapag-concentrate maigi sa pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, sa spiritual na kanyang pangangalaga sa tupa, sa kawan, at ang mga bagong deacon, ang kalahatan ng mga deacon ay tunay nga, O Diyos, matapat nilang gawin ang pagtulong naman sa mga nangangailangan sa iglesia, sa mga maaring sa mga balo, sa mga nangangailangan, at maging sa mga pisikal na mga pangailangan ng iglesia, sa mga maging hanggang sa mga bagay na maaring sa tingin namin maliliit, mga bagay sa kusina, bagay sa building, bagay sa mga hindi na para asikasuhin ni Pastor Joel, mga task na ito, O Panginoon, na kanilang gagawin. At sigit sa lahat, O Diyos, ay katulong din, katuwang upang maging bahagi din, Panginoon, ng katapatan, ang pag-iingat sa pananampalataya, sa mga doktrina, maging matapat sa tinuturo ng iyong salita. Muli, Panginoon, salamat, O Diyos, at tulungan sila, O Diyos, sa kanilang bagong tatahakin, sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya, bilang mga bagong diakono ng iglesia. Ito ang aming mga panalangin, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, patuloy manalangin. Ama namin Diyos, muli sa hapong ito, kami po'y lumalapit sa iyo at pinapanalangin ang aming pong mga bagong talagang diakono, si Nato at Marvin. Lord, we are praying for them, Lord, na may you continually, Lord, bless them spiritually and truly, Lord, na continually guide them, Lord, sa kanila pong bagong duty, Lord, or office ngayon sa aming iglesia. We are praying for them, Lord, na tunay nga po na ang harmony, Lord, ang one mind, ganito, one spirit with the fellow deacons ng iglesia ito is sumakanila at truly, Lord, magkaroon ng synchronized na kaisipan at gayon din po, Lord, decision making at gayon din po sa mas lalo pang ikalalaganap, Lord, ng kaharian mo dito sa lugar na ito o sa iba pang lugar na maaaring maging outreach ng aming pong iglesia ay makatuwang ang mga bagong talagang deacon. We are praying, Lord, for Nato and Marvin na truly, Lord, na ngayon ay mas higit nila, Lord, na bigyan ng pansin ang
mga bagay o mga gawain na maaari po Lord na makapagpatatag pa sa buhay iglesia ng sanggayan po o Diyos ang aming pong pamumuhay o ang buhay o ng mga bawat membro ay tunay nga po o Diyos na makapagbigay rin Lord ng magandang suporta sa bawat isa. Dalangin rin po namin na sa patuloy na paglipas ng mga araw ang bagong opisina na kanila pong tinanggap at ngayon ay pinagkakatiwala sa kanila. Ito nga po o Diyos ay pagpalain mo, gamitin mo o Diyos at mas lalo pa itong magpalaganap o magpalakas sa bilang encouragement din sa iba na ang opisina po Lord ng isang diakono ay tunay nga po na ito rin ay kaloob mo at maging encouragement sa bawat isa na magpatuloy at maging hangarin din Lord na makita Lord sa buhay nila ang pagiging isang matapat na office bearer at gayon din po Lord maging encouragement din ito sa mga baguhan na hindi po Lord maging discouragement bagkus makita nila na ang isang diakono Lord ay tunay nga po na nanggagaling sa mga ordinaryong membro, hindi po dahil sila ay naging diakono, dahil sila po ay mature kaagad spiritually, they come up Lord or they just pop up na meron na Lord mga theological knowledge or mga malalalim na kaalaman. Bagkus Panginoon, ito yung nagsisimula Lord sa mga katulad rin namin, nagsimula sa mga mabababaw na kaalaman at sa patuloy Lord na pagsasaliksik at patuloy na pagbabasa ng iyong salita, truly Lord na natututo, lumalalim at sa mga tulong rin po Lord na mga malalalim na sa pananampalataya ay nadadagdagdagan ang mga kaalaman nito. At ito nga pa Panginoon ay siyang maging basihan ng pagdidesire din ng iba sa pagdidesire ng eldership or diaconate. Muli Ama, yan po yung mga samot dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. So, muli, Trinity Neighborhood Church, andito po sa inyong harapan ngayon ang ating dalawang diakono, si Nato at si Deacon Marvin. Okay. Okay. Sige po. So, congratulations, Deacon Marvin and Deacon Nato. So, meron pa tayong, yeah. So, okay. Okay, bilang tugon sa ating mensahe, wala pa tayong closing hymn. Baka makalimutan na naman natin. Bilang pangwakas at tugon sa mensahe na ating napakinggan, paghanga, gazing upon the glory of God. Let us sing. Let us all stand to sing, Behold our God.
gathered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Bearing all the guilt of sinful man, God eternal, humble to the grave. Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Let us sing our doxology, and may I request again Pastor Ruben to give us the benediction prayer after this. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Receive this grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.